aking mga pamilya para mag-worship and to remember you as our Creator and the giver of all things. And Lord, nagpapasalamat kami ngayong araw na to na naging maaliwalas po ang lahat. At Lord, ipinapanalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay na wala po sa amin ngayon. Nasa ibang bansa man or nandito rin sa Pilipinas. Pangalagaan niyo po sila at ilayo mo po sila sa kapahamakan or anumang sakit. Kung ano man po ang dinaramdam po namin ngayon or nararamdaman po namin ngayon or mga pagsubok po na dumadating sa aming buhay, Lord, alam po namin na ikaw lang po ang aming mapagkakatiwalaan at kung ang aming pananampalataya ay firm po sa inyo, Lord, wala po dapat kaming katakutan. All things will work together for good. At ipinapanalangin din po namin si Tita Grace na may sakit po ngayon. Sana po, Lord, give your healing hands and heal her as soon as possible and give her comfort and give her good health. And also to my brother John Vic, bless her na sana po ma-clear na po yung kanyang fit to work. Ma-clear na po as fit to work siya as soon as possible. And pinapalalangin ko din po ang aking clearance tomorrow na sana po all things will work together for good. At patawarin niyo po ang aming pagkakasala. Ito ang aking panalangin. Amen. Amen. Dalimangan. Mother. Pwede na tayo makita. Ano tayo madalag na awan adjust la microphone na nga kasay. Ang magbibigay ng mensahe si Dwayne. Okay. Sige. Hello? So, naririnig niyo ako. Okay. So, gandang gabi sa ating lahat and sana lahat nasa magandang kalagayan tayo. So, nag-iisip ako kung anong share ko. Yung nagawang PowerPoint na lang nun, yung ginawa ko. And this week, parang nung may yung sumabog yung sa bulkan sa Sinabong, Indonesia, yung bulkang Sinabong. And then nag-comment ako sa Facebook. And then bigla na lang ako kuhan kasi parang ang daming nag-like yung sa comment ko. Halos 800 plus yung nag-like eh. Yung comment ko sa dito. So, yun. Itong bulkan to. And then, binasa ko yung mga comment dito. Nakakakuan kasi yung mga tao dito, parang trending. Ang dami talaga hindi nakakaalam pa yung katotohanan sa Bible. Doon ko na-realize na marami pang hindi alam talaga yung Bible, kung anong nilalaman yun, kung ano yung nangyayari dito sa mundo natin na bakit ganito. Hindi nila ma-explain. Kung science lang yung mag-explain, hindi nila kayang explain kasi sunod-sunod na itong mga nangyayari all around the globe. Kasi yung mga nung unang araw, mga paunti-unti pa lang yung mga disasters na nangyayari. Pero itong 2020, halos sunod-sunod na eh. Sa iba't ibang bansa, talagang iba-iba yung nararamdaman nila. May taggutom, pandemic, ganun. So, kung babasahin ko dito talagang, marami naman yung naniniwala na talagang, sabi ko kasi dito, do not be afraid. These are just signs of the end is near. Just be ready, Jesus is coming very soon.
So yung mga napag-aralan natin na ito lang ay mga birth pains or sinyalis ng pagdating ng Panginoon ay parang pinapalakanan tayo na kailangan nyo nang maghanda. Kailangan na nating magising sa pagkatulog. Gaya yung 10 virgins, yung 5 wise men and the 5 foolish virgin, natutulog sila. Kaya ito yung mga panggising sa atin, kahit tayong mga Seventh-day Adventists, nung mga pwedeng nakaraang mga taon, natutulog tayo. Tapos biglang dumapo sa atin itong mga disasters or mga sakit. Ito ang ipanggising sa atin na malapit na tayo. Malapit ng malapit. Mga fulfilling of the prophecy. Kaya mag-aral tayo. Kasi sabi doon, baka datnan tayo ng Panginoon bilang magnanakaw. Bakit ma-surprise tayo sa isang magnanakaw? Kasi hindi tayo nagmatsyag, hindi tayo yung gising nung pumunta yung magnanakaw, natutulog tayo. So, ganun yung gusto ng Panginoon. So, itong topic ko ngayon, may kinalaman sa, ito yung dream ko nung college na mangyari na sana sa ating generation. Kasi ito yung alam kong pinakasolusyon. Hindi yung mga discovery na papunta sa Mars or yung iba't ibang solution na makaka-discover ng something na makakalutas sa death natin or ano pa man na discovery ng mga magagaling na tao. Hindi ito yung ultimate na solution. Ang ultimate na solution yung sinasabi ng Bible, which is yung pagdating ng Panginoon. Kasi masosolve talaga lahat ng problems natin doon. So, yung PowerPoint, yun. So, ito ay ginawa ko pa nun, pero may didiscuss kami sana ni Gerald. So, marami na talagang yan nangyayari sa ating mundo. So, may nagpapatayan, ganyan. Yung mga nakaraang mga reports pa to sa balita, alam naman natin na everyday may nangyayari, yung unemployment rate, yung sa atin, recession na tayo. Talagang ang dami na. So, alam natin na maraming mga nangyayari dito sa mundo natin ng mga negatives. Pero marami ring positive. Ano yung mga negative? Patayan, paggutom, nakawan, lahat na ng alam natin. Pero may positive din. At ito yung fulfillment of the prophecy that was written by God. So ito yung gusto kong pagtuunan ng pansin, yung who are the last generation. May mga kung narinig nyo yung last generation theology, magkaiba yon kung narinig nyo yon. Magkaiba dito sa last generation. Na yung binabanggit nito, tayo tao na buhay, na badatnan ng Panginoon. Ito yung focus nitong binabanggit ko natin. So, may mga individual talagang mga tao na hindi mararanasan yung patay na kukunin ng Panginoon. Gaya si Enoch, na hindi na niya naranasan ng patay, kinuha ng Panginoon. So, ito yung mga pinofocus natin ngayon. So, it is based sa biblical to and yung spirit of prophecy. Hindi ito sa akin galing sa kay Ellen G. White. Parang ito ay binibigyan ko lang ng emphasis para magising yung mga tao na may mas better sa ating mundo, na mas may hope sa atin. So, ito yung pinaka-basis kong verse kung saan nakuha yon. Itong idea na to. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Ito, yung sinasabi niya yung who are still alive. So tayo yon, who are left until the coming of the Lord. So may matitira sa atin sa pagdating ng Panginoon. Yun, will certainly not precede those who have fallen asleep. So, hindi talaga mamatay sila, pero dadatnan nilang Panginoon. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive
and our left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. So nabanggit ulit dito, yung who are still alive and our left will be caught up together with them in the clouds. So ito yung, kung buhay tayo na datnan ng Panginoon, talagang lilipad tayo sa ere at andun na tayo sa Panginoon. Ito talaga yung pinakaasam-asam ko na mangyayari sa ating henerasyon by God's grace. So, Amen. nakita na natin kung sino yung mga last generation. Pero kailan mangyayari itong last generation? Sabi ng Bible, you do not know the hour and the day of His coming, sabi niya. So, sabi dito, sa 1 Corinthians 15, 51-52, listen, I tell you a mystery. O mystery pa rin sa kanila dito. We will not all asleep, but we all will be changed in a flash, in the twinkling of an eye at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised and raised imperishable, and we will be changed. So, hindi lahat ng tao. Yung sleep kasi sa Bible, tinutukoy yan sa kamatayan ng tao. Pero sabi dito, we will not all sleep. So meaning, hindi lahat tayo ay mamamatay. Pero in a flash, in the twinkling of an eye, kung pagdating ng Panginoon, mababago yung ating physical na anyo, yung character natin, at yun sasalubungin natin ang Panginoon. So, yun. Ito yung bakit ito yung pinaka-punterya, pinaka-goal natin, why we need to become the last generation. Yung, for example, ito yung naging reason ko kasi ito dahil may kamatayan. Alam naman natin na ang kamatayan, nagkokos yan ng suffering sa atin. Si dad, nung namatay, yun yung first time ko umiyak, yung magkakasama kami ni Kuya Junvic nung sa Pasig pa ata. Rosario. Nagbalita si Auntie Gemma. Kumakain tayo ng Dwayne. Oo. Yun, parang involuntary yung pag-iyak ko yun, hindi ko napigilan. Ganun. So, may relationship, yung sinira doon, relationship natin. Kaya ito yung last enemy na madidestroy. Hindi si Satan yung last enemy natin. Itong death talaga. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay yung kamatayan. Yun yung kasalanan natin. Ipambabayan natin yung kamatayan. Pero yung last generation, parang naging libre na yung death sa kanila. Parang ang Panginoon, binigyan na sila ng bonus na hindi nyo na maranasan to. Basta ito lang yung kailangan nyong gawin, sabi niya. Ito yung mga advantage ng last generation. We shall not taste death. Sabi diyon sa 24:34, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So, this generation shall not pass. So, ito yung mararanasan natin, ma-face to face with God. Face to face with God, makikita natin siya ng mukhaan. And sabi doon sa 2 Corinthians 3:18, matatransform tayo with unveiled faces, matransform tayo sa image niya with increasing glory. Sa ibang translation, from glory to glory ito. Kasi kapag nakikita natin si Christ, pag siya yung binibehold natin palagi, machi-change tayo. You are changed in what you behold always. Ito yung isa pang advantage is suffering will be removed. Wala na talaga yung mga hirap, yung kumayod dito sa mundo, hindi natin problemahin yun. Yung pagkain natin, hindi na. So yun yung mga advantages. Kaya ito talaga yung pinupush through ko kahit anong mangyari by God's strength. So ito yung Revelation 21:4. No more death, no more crying, no more pain, or the order of things has passed away. So, nasagot natin ba yung who are the last generation, when, and why. Ito yung tingnan naman natin kung where. So, pareho lang yung sagot kung yung sino. Ito, kailan mangyayari yon or saan mangyayari.
I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was like Son of Man with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud, "Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe." So he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. So yung yung sagot dito ay itong earth, itong mundo natin. So dito mangyayari yung pag-judge ng Panginoon, kukunin yung masasama at mabubuti. So dito mangyayari yon. And ito, how to become the last generation. Paano natin magampanan? Paano tayo magiging last na generation? May possibility ba? May mga studies nagsasabi na maghihintay na lang tayo na mangyayari yan. Pero ang sabi dito sa 2 Peter 3:12, as you look forward to the day of God, and speed is coming. Sa Greek word nito is pseudo So meaning, sa ibang translation, hasten. So pwede pala natin mapabilis yung pagdating ng Panginoon. And yun, kung pagdating ng Panginoon, yun, maririp natin lahat yung na-advantages na nabanggit kanina dito sa discussion. That day will bring about destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. So, yun. Sa mga masasama, ito ay bad news sa kanila. Kung narinig nila itong end is near, gaya yung mga pinost ko nun sa GMA News, bad news sa kanila yun nung narinig nila the end is near. Pero sa atin na makakarinig, sana kung mapakinggan natin, parang nagagalak tayo kasi meaning yun, mawawala na yung mga pagdurusan natin dito sa mundo. So ito yung sabi Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. So ito lang yung hinihintay natin, yung ma-preach yung gospel. Ano tong gospel? Ito yung life ni Jesus Christ. So pag ma-preach na yung kung talaga si Kristo na ang maitaas dito sa mundo, siya na yung talagang nasa isip at puso natin, wala nang iba, kahit anong material na bagay naman dito sa mundo, si Christ na yung pinaka una sa ating buhay. At yun na, sa bawat mundo, mapre-preach, maniwala man sila or hindi, darating na talaga ang wakas. So mangyayari yon sa tulong ng Panginoon. Gaya ito si Kami Utman, or ano pa mang mga tumutulong sa pag-further ng evangelism. Ito, kailangan ba natin isa-isip ito palagi? Kasi kung sabi sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Kasi kung ano yung puro na sa isip natin, yun ang magiging tayo. Kung yun yung magiging mangyari sa atin. Kaya kung iniisip natin lang sa mundo dito, magiging tayo yun. Yun yung talaga mangyayari. Kung ano yung pinapanood natin, magiging tayo yun. Pero kung gaya worship natin, palagi natin, magiging close tayo, ganyan. Gaya yung ginagawa natin. Amen. Ihan. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. So, yun. Isipin talaga natin kung ano yung words natin. Yung thoughts muna, yung ano yung, kasi diyan nagsisimula kung ano yung mga goals natin eh. Yun yung magiging destiny natin. At sana yung maging destiny natin, ito. Pero hindi kaya na mag-isa. Kaya ng mga angels, pero pinaubaya sa atin itong opportunity na to para makapag-work sa Panginoon. As Enoch. Ito, sabi sa second 5 testimonies for the church, we should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us. So yung tanong ngayon, kung ito na lang yung last day natin, ano yung gagawin natin? Ano yung
ano kaya yung iisipin natin kung ito na yung last day natin. So sabi dito, parang daw ito na yung last day natin kung tayo ay umasta or gumalaw ngayon sa mundo natin. Pero yung mga sa mundo, para kapag umasta sila, marami pa silang time dito sa mundo. Pag yung gawin natin yon, ang kaaway ang darating. Ito yung whole armor natin, paano labanan natin ang kaaway. Kasi ito yung isang kaaway natin, si Satan eh. Ang hindi sabi dito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand firm. Then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, to summarize yun, ang kailangan natin para manalo is one, is yung righteousness ni Christ. Number two is yung truth, yung katotohanan, which is the word of God. And yung number three, yung pag-share ng gospel to others. And yung fourth is yung faith natin na kahit anong mangyari ay hindi tayo natitinag. At yung panglima, yung salvation ni Christ, saka yung salita ng Panginoon. At yung panghasa natin ay yung prayers. Ito, praying for all the Lords, yung intercessory prayer, yun yung mga kailangan natin para maging matagumpay tayo sa huling araw na ito. Kasi kung hindi natin, kung isa lang doon yung wala yung sa armor natin, mabilis tayong matalo. Ito, those who make no decided effort but simply wait for the Holy Spirit to call them to action will perish in darkness. You are not to sit still and do nothing in the work of God. So, kung maghintay lamang tayo tapos hintay na lang natin yung Holy Spirit, walang mangyayari sa atin. Okay. Talaga ng kailangan natin umaksyon, gano'n. Ito sabi pa dito, are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. There are persons in the church who are not converted and who will not unite in earnest prevailing prayer. We must enter upon the work individually. We must pray more and talk less. So, yun yung advice sa atin sa ating propetisa ni Ellen White. At huwag nating kalimutan ito, yung pag-ibig. Kasi ang pag-ibig never fails. Hindi, kasi ang pag-ibig ay si God. So, kung pinamis niya itong mangyayari, talagang mangyayari kasi He never fails. And kung i-apply rin natin to, yung love nito, wala. Kasi itong last generation, ito yung iniisip kong pinaka-love na eh. Kasi si Mang ayaw ko ring maranasan niya ng patay. Gusto ko nang mabuhay si Mang na madatnan niya ang Panginoon para maging hindi na tayo iyak, hindi na tayo. At sa lahat ding mga may nanay or may mga maranasan, ayaw ko nang ma-feel nila yung naranasan natin na nag-suffer, ganyan. At yung nababalitaan natin everyday ay thousands of lives are claimed. At yun yung gusto ng Panginoon din. At alam ko rin, ito yung gusto ng Panginoon. Sabik na sabik siyang dumating na. Pero hinihintay pa ang tao na magbago. Kasi ayaw niyang ma-delugyo sila sa impyerno. At ito yung tingnan natin palagi.
looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So ito lang yung tingnan natin si Kristo. So yan lang yung medyo 25 minutes na message. So Amen. Napakaganda naman. Now I understand yung tinatawag na last generation. Kasi dati mo ko na last generation theory mo lang mali, di ba? Iba Hindi yun. yan. May katotohanan naman nila, pero yung perception ng Adventist within the Seventh-day Adventist, hati. May nag-agree doon. Ano nga yun? Hindi ko masyado gets yung isang theory na yun. Yung point nila doon yung parang dapat perfect ka na sasalubong sa Panginoon. Ganun. Pang iba, marami pa yung mga history. Ganyan. Pero maganda yung ano mo, yung spirit na nandyan sa yung GIF mo na yan na kasi tingin ko ikaw yung nakakaintindi yung ganyan na mindsetting. Tama naman yan yung parang naintindihan ko ngayon dahil pinaliwarag mo ng buong ganun. Yung mindset na natin dapat lahat parang nabubuhay na tayo na yung last na generation. Para lahat ng mga response natin sa gawain yung pananabik sa pagdating ng Panginoon, yun na yung faith na meron tayo, yung talagang tayo na yung last na generation. Kasi kung hindi yun yung magiging mindset natin, matutulad tayo sa mga Israelites na nagjo-journey papuntang Canaan. Hindi yung mindset nila, hindi yung punta sa Canaan Parang nagda-doubt palagi, gano'n. Kaya dalawa lang yung nakapunta si Caleb at Joshua kasi nung in-spy nila yon yung Canaan, ang nakita nila yung ganda ng Canaan, yung grapes na malalaki na flowing with milk and honey, while yung other 10, ang nakita nila is yung giants na parang grasshopper lang daw sila ganun. So kung titingnan natin dito sa end times natin na ang dami pang evangelism na gagawin natin, ma-discourage tayo pag ganun, parang grasshopper tingin sa ating sarili. Hindi yun. Dapat yung sabi ni Joshua and Caleb doon, we can beat them. We will eat them. Yun yung term nila doon si Joshua. So, yun yung positive. Gusto ko lang yung positive mindset sa atin na ganito na tutulong ng Panginoon. Siya nang gumagawa ng mga signs dito. Tinutulungan na tayo yung social media, ganyan. Yung my stones are speaking now. So, kung yung prayers pa, so tulong-tulong na. And marami na akong nakikita akong ganun na rin yung spirit nila. So, patuloy na. Yun yung lang yung pinagpatuloy ko yung magkaroon. Maganda yan na may spread out na pag-iisip para yung atmos na devotion natin. Actually, yun dun sa yan yung kumaga connect yan At yung dati na yung mensahe ng barakong kambing, ganun din yung mindset mo dyan. Yung nandyan na ang Panginoon, ano pang gagawin natin? Parang maghanda na tayo na salubugin na siya yung ating Panginoon lamang at siya ang Diyos natin. Kaya sabi ni Gerald noon na, di ba meron din siya yung parang good fruits din siya. Good fruits yan. Pag sama-samahin mo lahat yan, talagang signs of the times na binubuhos na ng Panginoon yung mga dapat na espiritu ng bawat isa. Kagaya niyan, dapat last generation yung mindset na natin. Kasi tayo bilang Seventh-day Adventist, naniniwala tayo na kaya nga Adventist yung naniniwala ka na darating ang Panginoon. Yun yung parang flag banner natin, yung banner na doctrine natin. So, within the church, diyan nagmumula yung mga ganyan na mga
kaisipan kagaya ng Last Generation, kahit yung sa Jeremiah 50, yung the way natin na i-approach na yung gawain ng Panginoon, na parang kita mo ngayon, yung karanasan ko ngayon, parang nailapit ako dun sa ini-imagine ko na mindset na parang magkasama-sama itong mga nasa ibang churches. Dito nakikita ngayon na totoo yun, yung sinasabi ni Ellen White na totoo nga, may mga tao pa na ganito ang pananaw nila, nagpre-pray din. At totoo nga yun na may invisible church ang Panginoon, sabi ni Ellen White. Ngayon ko talaga nakikita yan na hindi tayo dapat mag-judge na we as the Seventh-day Adventist ay tayo lang yung totoo and then yung iba ay talagang mga kawawa na, sobrang kawawa na sila. Hindi. Pag nakita na naranasan yung makipag-worship dun sa iba, na hanggang dun lang kayo dun sa yung mga hindi na nagdedebate sa doctrine, mga ganyan, yung about Jesus Christ, ganun, talagang makikita mo na parang nasa loob ka lang ng church ng Seventh-day Adventist. Yun yung pakiramdam ko eh. So, totoo talaga na meron tayong i-call up, may gawain pa na nakaambang sa atin na i-call up yung mga tao na lumabas sa Babylon kasi may kulang pa yun, yung pag-keep ng Sabat. Hindi nila alam yan. Pero ay sabi nga ng Panginoon ni Ellen White sa kanyang prophecy na marami sa kanila ang lalabas. Kumbaga, pag nalaman nila yung katotohanan ng ganyan, ay talagang yayakapin nila yung katotohanan na yan. Including yan yung urgency na dapat na nating isipin na malapit na ang Panginoon na parang tayo na yung last generation. Kasi nakikita ko yun yung kulang nila. Parang sa kanilang mga prayer nila, salamat sa buhay, dito sa mundong ito, napakaganda pa rin despite of a pandemic. Alam mo yung masyadong optimist sila, hindi nila na nakikita yung reality na malapit ng wawakas ang mundo at last generation na tayo. Dapat yung happiness natin ay hindi sa mundo kundi sa paparating na kingdom ng Panginoon. Kaya praise God, yan yung sinare mo dyan na spiritual yan. Talagang kailangan na ilipat yan sa iba't ibang mga tao na ganito na dapat tayo mag-isip. Parang last generation, and we belong to that last generation, and alam ko mabibless tayo sa ganyan. Yung pwedeng mapabilis ang pagdating ng Panginoon. Yung sabi ko, kasi naka-depende sa gagawin pala natin yan na response sa Panginoon. Kaya the best, maganda yan. Na maganda sinare mo yung complete na view niyan. Kasi noon, may sinabi siya na last generation din. Iba pala yun. Kasi kinokontra na yung last generation na pero hindi yan yun. Iba yung kinokontra niya. Ibang pananaw yun. Iba yung pan nila yun. Yung nag-send rin sa akin. Tama yun sabi mo, kuya. Kung yun yung mindset natin, talagang yung parang yung kwan lang, balikbayan na, andyan na si Douglas MacArthur, gano'n. Parang gusto mo nang darating na siya kasi parang nagigipit dito, gano'n. Yung ganun sana yung pa natin, earnestness. Gusto na parang may relationship kaya talaga na gusto mo na siyang makasama. Yun yung relationship pa din yung and last generation. Gusto kong makwan din, may share sa iba para matawala yung mga doubts nila and gusto ko yung nasa espiritu mo na gusto mo na ng Panginoon ay narating, and then we will not taste death. What a privilege talaga pag tayo yung last generation na yan. And then we must pray na tayo na. And then dapat ganun yung mindset natin na gusto ko, ako na. Kaya naniniwala ko dyan na kasi minsan nag-faith tayo. At iisipin ka natin na lilipas pa tayo, and then darating yung Panginoon mga after how many generation pa. Hindi dapat ganun yun yung na-learn ko dyan sa last generation mo. Kasi sina Ellen White, ganun sila nabuhay eh. Alam niyo si kuya,
si Paul, may verse doon na inaksam niya sa generation niya na dadating doon ang Panginoon. Meron yan. Yun yung spirit niya nun eh. Tapos sa panahon ni Ellen G. White din, yung Meron sabi mo, din. ang alam nila, darating na ang Panginoon sa time nila. Pero, Ganun sila kasigasig, di ba? ganun sila kasigasig. Kaya, nung nag-spread, kahit wala pang mga technology noon. Pero ngayon, dito na yung kan natin eh. Halos lahat yung resources. And Oo nga. have the Saka yung mga signs of the times. Yeah. With God's help. Yeah. Napakaswerte natin kung tayo yung datnan ng Panginoon. Napaka-blessed, sabi ko, yun yung term. Para tayong mga angels na mga good angels. Actually, yung friend namin nung college, si Joy, Daddy, di ba kachat ko kahapon? Si Joy, yung kaklase namin nung college yun. Si Joy, pag nakakausap mo before, para siyang more on agad lang pangarap na nga mapan Australia kasi CPA mo lang isa na duwang agad ti kwa na ti basag sarita kami dagi ti kanay na ibagbaga yung idikal man kasla sa Bali di kwa na kunana nabanggit ko gamin nga pinangarap ko mati makapan Canada kasi ay isong nag-enroll na ti IELTS kasi yung kaslahan ko nga focus agijayan nga banbanag kunana ni Joy. Baka friend ko na baka masyado ka nga busy iti pinagplan-plano iti biyag nga malipatam nga kasla agito yun kumbaga unfolding of events ka makita mo nga asidag nga talagan kasla kasay. So nakita nga uri isuna aji pangarap na nga Australia na kaslahan nga priority kasi ti concern na tatan ka daji garod preparing for the soon coming of Jesus. So nagbayat lang kasi kumbaga Dami nang nako-convert. Oo, ang daming yung mga priorities dati na na change na siya. Hindi na siya yun yung priority talaga na Kumbaga instead nga pangarapo mo ti Australia or Canada or US ka heaven lang ti i-goal mo nga papanam tapno talaga nga kwa ajay iso nga kwa nagmayat na dati kakasi nga kwa makaskasarita mat nga kwa ni danimangan tate pala ni mga agko kwa mang Grabe sa signal na. naka-freeze siya. So, when napinta actually aji Mang. madangag na kami mang. Dapat yakapin natin yun na last generation. We belong to the last generation. Mayat aji baga ni duwang parang you treat every day as if your last day na kwa. Yes to last generation. Kasi if not, anya pa ti desire mo, yun yung test diyan eh. Meaning you don't believe na malapit ng Panginoon. If we believe that God is coming very soon, how yung magnitude na naniniwala tayo gaano ka lalim. Yung isa na parang tayo na talaga tayo na yung darat na niya na buhay. At ganun tayo mabuhay. Hasta dapat ada na Paul nga talaga malagi po aja yung baga na parang sa kanila na yung naniwala ganun sila nabuhay na darating ng Panginoon kahit and the suffering na siya tiwada. There's no wrong no kasi tiwada should be right di nga panunot tayo. Kasi ko nakaroon nga pwede kami medyo dapat yung model na pamati tayo no handa na akseptarin neta nga nagpapanunod sa last generation.
So nga you're gifted, Dwayne. Deta ka gift nagdapugan nga po Diyos deta. And then, you have to share it. We have, all of us, sila ni-share natin yan na talagang malapit ng Panginoon at ganun katindi ang lapit ng Panginoon na tayo na yung last generation. Oo. Yun nga yan. Parang sa akin, yung buhay ko noon, ganyan. Yun palagi yung pinagpre-pray ko gabi-gabi yan. Na Oo. sana may kasama akong mag-pray din ganyan. Pero nakita ko ang dami ko na palang kasama na gusto na rin na darating. So, yeah. Nasabi ng Panginoon kung ipag-pray nyo, pray that they may be laborers since the harvest is great but the laborers are few. God, ang dami ng sinasend ng Panginoon. Ganda niyan. Ganda yung concept ng last generation. Biblical siya. Tapos nasa writings ni Ellen White. Sabi ng Panginoon naman, kapag unahin natin siya, yung other things, yung sa mundo, isusunod niya yun. Bibigyan ka pa ng sa pang-heaven, pero mga dito sa mundo, additional na lang yun. Pero hindi dapat bonus yun yung points. pinaka-goal natin na sa mundo to. Kasi hindi natin sinas daily na lang gano'n na parang 35% na lang yung buhay ko dito. Kailangan kong i-enjoy na yung mundo. Sabi niya. Patutunguhan niya lang dito sa mundo yun. Pero hindi nila kasi alam yung katotohanan. Kaya ganun sila mag-isa. And yung others din na-influence siya natin. So kailangan tayo mag-influence para iba yung mindset nila. Iba yung mama-mindset sa kanila. So, tandaan natin, pag ang Panginoon ay na-please sa matinding pananampalataya ng isang tao, gagawin niya yung kagaya ng ginawa niya kay Enoch. Ano iti cases nga siya iti ni Ellen White, iti panahon na na-encounter yun. Sinabi ni Ellen White nga dabigi na pandilangit yun. Nga kasi nga na-translate. Iti panahon na. I believe dati kasi nga kasi na-encounter ko iti. So, if you desire ti level ti faith nga meron tayo, di dapat pinakamataas na lakada Enoch, as iti last generation, nga tatay ni iti last generation, di dapat nga i-aspire tayo nga level ti pamati, uno tuladen. Uno adaman di iti pangarap tayo kung mga kasama experience in spirituality, di dayan. Di ka pinaka the best nga experiences. Sa ni Enoch, sa ni hindi na isalakan nga last generation. Sige. Thank you, Kuya. Pen, dapat makas tayo or let's end. May nakakain, Kuya, or Don't worry. Nakapangan kami. Good news ko. Good news ko tatatin, prayer mo na kang naka-receive bakit nag-telemedicine na kay Mamsi. Thank you sa mga experience nyo. Talaga yun yung magpalakasan lang tayo sa huli. And yun, walang bibitaw. And enjoy this life na binigay ng Panginoon natin na huwag natin iwala yun, yung mindset natin. Kasi pag ganun yung kuwan natin, full living with God talaga, magiging fullness tayo. Tapos automatic na lang yun. Dadagdag ng Panginoon. At ito naman yung mga ganinong mindset is yung na-experience ko is through the reading of the Word of God. Saka SOP naman. And kung alam namin guys, si Kuya Junpit, yung ganong mindset din, galing rin sa Bible yan. And doon tayo dinedirect ng Panginoon sa Kanya. So yun, pray na tayo para finish natin. Ay. Sino ba? Ako ba? Oo. Let's pray. Panginoong Diyos, na may kapal, yaman kami ako, kaniday dayo dat tinagan mo, at pakawan ng dagiti ado nga nagbasbasulan mi, napuutan mi man kan saan,
karkararag mi nga ti Espiritu Santo umapay kada kami nga itkat kumada iti nadi nga karakter mi ken apoy kararagan mi dagiti dasaksakit ng kapamilyaan mi nga kam ko may sudat ti nasalungat ken na pigsa nga bagbagi. Ken karararag mi ti awan kada kami kata nga parte ti pamilya mi nga ikam isuda ko mati sireb ken kinatakman ti panagpanpanonot tapno maaramid da dagiti kayat da nga aramiden. Po sapay la ko mata ti grasyang umadanin kada kami ken ti ebanghelyum ket maiwaragawag iti entero nga lubong tapno umadanin ti panagparang mo iti may kadwa. Sapay la ko mata balin kami nga gubwayan ti mensahen ken iti kondisyon iti sabsabali nga tattao nga kasapulan ti physical, mental, spiritual, social man. Apo. Yaman kami taamom nga diningweg dagiti araw-raw mi ken ti karkararaw mi. Tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nabanog din dagito yung workers. Di ba Awan work mo, Dwayne? Adati ka sa Overtime. Yan mo na aramida ko na saan. Mga nakway naman Ala. Ay. Anya bay anti ko agkagastro kay matkaslaki ni Junbek. Acid reflux. Oo. Mumkat ka sana experience ko pa data acid reflux kadati nga nagkuanak na sobra ak sa ti citrus fruits kada sa When. Huwag mo sobran dito. Wala nagmaditiri ano niya. Mild lang mat siguro. Taawang mat aji sarsarwa kada chest Saka pain. hindi naman ganun. Kasi gastritis. Ilis. Ngam aji kasta kasla adalata nakabarayan ti throat ko nga pag lumunok nak sang ko malunok masyado aji inumak kadakang kanat. Ato Acid tawanin. reflux. Awanen. Huwag mong kontrahin Ginawa- masyado. Wen. Kasi pag nasobrahan mo ang citrus, mga ganyan, kahit yung mga spices, Oo. Maganda ang Acidic. yogurt at saka Quaker oats, yan. mga Laok wheat nga? bread. Ilaok mo? Haan? Separate. Pwede, yogurt at saka, masarap din. Pero pag may acid reflux ka, maganda yon. Mga wheat bread, ganun. Uri siya kay di ka naranasa kasta ni Manong ko ba yung nagaramid tilaya. Santo at sibuyas. Santo inikan na pa iti lemon. Ay na, agsaraaw dyan ko. Huwag nyo masyado rin kontran. Nagmade, rik-rik na. Yun palang, bawang at saka sibuyas. Yun yung pwedeng magkakos ng acid reflux. Shock namin kamatis, santo. Puro ka. Bawang, the sibuyas, tapos ag lemon nakdubay. Sa nakdubay, ag orange. Adyan na sobraan. Okay lang, Gigi. Tapos nung naabak mo Gigi, COVID. Natalo naman yung COVID doon. Kumbaga trade-off lang. Kasi din na agas. Amin nga take tayo nga agas. At iti effect na iti baging adverse. Pero kaya inirereseta ng doktor kasi mas takdaktal yung benefit mo na makuha kaysa di adverse na makuha sa baging. May effect na. Sama din na okay, nag-acid reflux ka ng ilang araw, gumaling naman yung COVID mo. So, panalo Hindi, ka pa rin. 2 days lang ata yung acid reflux. Itin, anya kayong teramida na yan niya ajayin, ismir. That is sterile mo. Pang paaramida mo, Ajay. Kasi ano yung process? Sputum ajay? Well, agkuha ka lang, ag-expectorate ka lang sputum mo sa mo ipasa.